Sa hinaharap, makikita ko siyang nakahandusay sa malamig na semento. Pilit na inaabot ang dulo ng aking suot na mamahaling sapatos habang humihingi ng tawad sa gitna ng pagtangis. Ang asawa kong mapagpanggap na binuo ko mula sa wala at ang biyenan kong sakim na walang ibang ginawa kundi ubusin ang aking pasensya at yaman ay parehong lulubog sa kumunoy ng sarili nilang kataksilan. Ngunit bago ang lahat ng iyon, may isang lihim na tawag akong natanggap, isang babala na babago sa takbo ng aking buhay. Isang katotohanang hindi nila alam na hawak ko na bago pa man magsimula ang gabing ito. Ngunit bago ang paghihiganti, kailangan muna nating balikan ang gabing nagsimula ang lahat para sa pinakamahalagang babae sa buhay ko, na siyang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Gaya, Hon, kainin mo na ito. Espesyal ang pirasong ito dahil para talaga ito sa iyo. Ang tinig ni Rafael ay parang malapot na pulot matamis, ngunit nakakaumay. Nakatayo siya sa harap ng mahabang mesa sa aming villa sa Tagaytay. Suot ang kanyang pinakamagandang ngiti na sa loob ng 10 taon ay inakala kong simbolo ng katapatan. Inilapag niya sa harap ko ang isang plato ng chocolate cake na may palamuting pilak na rosas. Ang 10 taon naming anibersaryo ay dapat sana ay isang pagdiriwang ng pag-ibig. Ngunit sa bawat kislap ng mga kristal na chandelier, ramdam ko ang bigat ng isang madilim na anino. Grabe naman ang pag-asikaso mo sa asawa mo, Rafael. Ang boses ni Doña Celestina, ang aking biyenan, ay pumailan lang sa gitna ng tawanan ng mga bisita. Bahagya niyang inayos ang kanyang mamahaling kwintas, isang regalong galing sa akin noong nakaraang buwan. Sana lang ay suklian ni Gaia ang pagmamahal na iyan ng isang apo. Hindi puro pera at kumpanya lang ang inaatupag. Hindi ako kumibo, sanay na ako sa kanyang mga patutsada. Ngunit bago ko pa man maitaas ang aking tinidor, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa ilalim ng mesa. Isang mensahe mula sa aming internal auditor, ma'am. May unauthorized access sa accounting system ngayon lang. Someone is trying to wipe the legal department's fund records. Tumayo ako ng dahan-dahan. Excuse me. Kailangan ko lang sagutin ang tawag na ito. Sandali lang, Rafael. Hon, mamaya na iyan. Malamig na ang cake. Pigil ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay tila may kakaibang kislap ng kaba. Work never stops for a CEO. You know that. Malamig kong sagot bago ako tuluyang lumayo patungo sa veranda. Mula sa malayo, sa kabila ng salaming pinto, nakita ko ang nangyari. Akala nila ay hindi ako nakatingin. Si Doña Celestina, sa kanyang nakasanayang kasakiman, ay tiningnan ng aking plato. Bakit mas malaki ang rosas sa plato ni Gaia Maribel? Anak, tignan mo, tila mas masarap ang icing niyan kaysa sa atin. Maribel, ang aking hipag na walang ibang ginawa kundi gastusin ang aking pera sa Singapore, ay tumawa ng mahina. Hayaan mo na, pero sige, palit tayo. Hindi naman mapapansin ni Gaia iyan. Abala siya sa pakikipag-usap sa telepono. Mabilis na nagpalit ng plato ang mag-ina. Kinuha ni Celestina ang pirasong inilaan ni Rafael para sa akin. Nakita ko rin ang reaksyon ni Rafael. Akmang pipigilan niya ang kanyang ina, ngunit huli na. Subalit ang mas nakakapanindig balahibo ay nang makita ko ang kanyang mukha. Hindi siya natakot para sa kanyang ina, kundi natakot siya na baka mabulilyaso ang kanyang plano. Pumasok ako uli sa loob ng ang dalawang babae ay nagsisimula ng kumagat sa cake. Hindi pa lumilipas ang 5 minuto nang marinig ang tunog ng nabasag na baso ng alak na bumagsak sa marmol na sahig. Si Doña Celestina ay biglang napahawak sa kanyang leeg. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng kapalaluan, ay naging kulay ube. Sumunod si Maribel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang abutin ang kanyang tubig. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, ay bumulwak na ang madilim na dugo mula sa kanyang bibig, na naging sanhi ng pagkislap ng takot sa mga mata ng mga bisitang nakasaksi. Ang villa na puno ng musika ay binalot ng mga sigaw ng pangamba. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang aking mga mata ay nakapako lamang sa isang tao, si Rafael. Hindi siya tumakbo patungo sa kanyang ina. Hindi niya binuhat ang kanyang kapatid. Ang unang ginawa niya ay ang mabilis na pagkuha sa platong kinainan ng dalawa.
Pilit niyang isinisiksik ang mga tira-tirang cake sa kanyang bulsa at ang iba ay tinangkang itapon sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa desperasyong itago ang krimen. Lumapit ako sa kanya nang may dahan-dahang hakbang. Bawat tunog ng aking takong sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan. Gaya tumawag ka ng ambulansya, anong nakatitig ka lang diyan? Ang pamilya ko, nahihirapan sila, sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa peking pag-aalala. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Walang luha, walang takot. Tanging yelo lamang ang nananalaytay sa aking mga ugat. Huwag kayong lalabas, guard. Lock all the gates. Walang aalis sa villa na ito hanggat hindi dumadating ang mga pulis. Utos ko sa aking mga tauhan sa boses na sapat na malakas upang patahimikin ang lahat. Pulis gaya. Kailangan nila ng doktor. Bakit pulis singhal ni Rafael? Dahil ang taong gustong magligtas ng pamilya ay itatabi ang ebidensya. Rafael. Ang kriminal lang ang nagmamadaling itapon ito. Bulong ko sa kanya. Sapat lang para siya lang ang makarinig. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Tila ba siya ang mismong uminom ng lason na inilaan niya para sa akin? Sa mga sandaling iyon, alam ko na ang 10 taon ng aming pagsasama ay isang malaking kasinungalingan. Ang lalaking ito, na binuhay ko at binigyan ng kapangyarihan, ay nagtangkang kitlin ang aking buhay para sa perang hindi naman sa kanya. Ngunit ang hindi niya alam, habang iniisip niyang unti-unti akong namamatay, ay ako na ang naunang humukay ng kanyang libingan. Hinarap ko ang kaguluhan ng may nakakabinging katahimikan. Ang aking asawa ay nakatingin sa akin, puno ng puot at takot, habang ang kanyang ina at kapatid ay nag-aagaw buhay sa paanan namin. Nakahanda na ang lahat, ang bawat dokumento, bawat record ng kanyang pagnanakaw, at ang bawat ebidensya ng kanyang pagtataksil ay nakapila na sa aking sistema. Ito pa lang ang simula. Gaya, please. Let's just go to the hospital. Pakiusap niya. Sinusubukang hawakan ang aking kamay. Iniwas ko ang aking balat sa kanyang maruming haplos. Kinuha ko ang aking telepono at may idiniyal na numero. Attorney, Santos. I-execute na ang Plan B. I want a full asset freeze. Now. Ibinaling ko ang aking tingin kay Rafael. Isang matamis, ngunit nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Happy anniversary, Rafael. Ngayong gabi, malalaman mo kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat, bago ka pa man makatikim ng panghimagas. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang mensahe ang pumasok sa aking screen mula sa isang hindi kilalang numero na nagpabagal sa tibok ng aking puso. Huwag kang masyadong kampante. Gaya, hindi lang ang asawa mo ang gustong makita kang bumagsak. Tignan mo ang kapatid mo. Ang bawat tibok ng monitor sa loob ng emergency room ay tila isang mabagal at paulit-ulit na babala sa katahimikan ng pasilyo. Ang amoy ng disinfectant ay humahalo sa malansang amoy ng dugo na nananatili pa rin sa aking alaala mula sa villa. Nakatayo ako sa labas ng puting pinto. Hindi gumagalaw, hindi lumuluha. Ang aking mukha ay tila isang maskara ng yelo na walang sino mang makakapag-alis. Sa dulo ng pasilyo, nakita ko si Rafael. Kausap niya ang 2 pulis. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak. Ang kanyang mga kamay ay madalas na humahawak sa kanyang mukha na tila isang taong durog na durog ang puso. Isang napakahusay na pagganap kung hindi ko lang nakita ang kanyang pagmamadaling itago ang ebidensya kanina. Baka naniwala pa ako na isa siyang mapagmahal na asawa at anak. Officer, naniniwala po ako na may kinalaman ang katulong namin. Si Pilar. Narinig kong sabi ni Rafael sa paos na tinig. Matagal na po siyang may hinanakit sa nanay ko dahil madalas siyang mapagalitan. Hindi ko akalain na aabot siya sa ganito. Ramdam ko ang pag-akyat ng init sa aking dibdib, ngunit pinanatili ko ang aking kontrol. Naglakad ako palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ko ay nagbibigay ng awtoridad sa gitna ng baog na paligid. Nagsisinungaling siya. Officer? Ang aking boses ay pumutol sa drama ni Rafael. Napalingon si Rafael sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya.
bago mabilis na napalitan ng pag-aalala. Gaya, Hon? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Shock ka lang. Officer, pasensya na po. Ang asawa ko ay dumaranas ng matinding stress. Lumapit sa akin si Rafael at sinubukang hawakan ang aking mga balikat. Ngunit mabilis akong umiwas. Ang kanyang haplos ay parang isang uod na gumagapang sa aking balat. Huwag mo akong hawakan, Rafael, malamig kong sabi. Hinarap ko ang mga pulis. Si Pilar ay kasama ko na bago ko pa man makilala ang lalaking ito. Siya ang nag-alaga sa akin noong wala pa akong kahit ano. Wala siyang dahilan para lasunin ang pamilyang ito. Pero ang asawa ko, siya ang naghanda ng cake. Siya ang nagpumilit na kainin ko ang pirasong yon. Kaya anong klaseng paratang yan sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay naging matinis. Nanay ko at kapatid ko ang nakahiga sa loob. Bakit ko gagawin iyon? Nagpapakahirap ako para sa pamilyang ito. Tapos ganyan ang isasagot mo sa akin. Officer, nakikita niyo naman po. Tila nawawala na siya sa sarili. Tiningnan ako ng mga pulis nang may pag-aalinlangan. Sa paningin nila, si Rafael ang larawan ng isang nagdadalamhating asawa. Habang ako ang mukhang malamig at walang puso. Kukunin po namin ang pahayag ng lahat, sabi ng isang opisyal bago sila lumayo, para tingnan ang mga labi ng cake na dinala mula sa villa. Nang maiwan kaming dalawa sa pasilyo, ang maskara ni Rafael ay biglang nalaglag. Nawala ang pag-iyak. Nawala ang paus na tinig. Ang kanyang mukha ay naging matalim at puno ng puot. Masyado kang matalino para sa sarili mong ikabubuti. Gaya, bulong niya. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa akin. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan nila, ang CEO, na kilalang matapang at walang puso, o ang asawang abogado na binuo ang imahe ng pamilyang ito sa loob ng 10 taon? Ang katotohanan ang paniniwalaan nila. Rafael, sagot ko nang hindi kumukurap. At ang katotohanan ay wala kang kahit anong pag-aari sa kumpanyang ito. Isang pirma ko lang, babalik ka sa kalsada kung saan kita pinulot. Isang nakakatakot na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Iyan ang akala mo, masyado kang naging kampante sa pag-aakalang ikaw lang ang may kontrol. Check your notifications. Gaya, check your empire. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono sa loob ng aking bulsa. Kinuha ko ito nang may nanginginig na daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Isang email mula sa IT department ng Manansala Harvest ang bumungad sa akin. Security Alert Administrative Access Revoked. Your credentials as CEO have been suspended due to pending internal investigation on mental health stability and professional misconduct. Kasunod nito ay isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. The crown is too heavy for a woman who can't even keep her husband's bed warm. Good night, CEO. Oops, ex-CEO. Napatingin ako kay Rafael. Alam ko ang ngiting iyon. Iyon ang ngiting madalas niyang ibigay kapag nananalo siya sa isang kaso. Ngunit sa pagkakataong ito, ang buhay ko ang kanyang nililitis. Anong ginawa mo, bulong ko? Ginawa ko lang ang nararapat. Hon, ang kumpanyang iyon ay kailangan ng isang leader na matatag. Hindi ng isang babaeng naghihinala sa sarili niyang asawa. Sabi niya habang inaayos ang kanyang kurbata, habang abala ka sa pagbabantay sa mga platong may lason. Hindi mo napansin na ang mga dokumentong pinirmahan mo noong nakaraang linggo para sa charity ay mga proxy votes para sa board of directors. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ramdam ko ang bawat hibla ng aking pinaghirapan na unti-unting hinuhubad sa akin. Ang pagtataksil niya ay hindi lang sa kama, hindi lang sa cake. Ito ay isang planadong pagpatay sa aking pagkakakilanlan. Biglang bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang isang doktor na may seryosong mukha. Si Dr. Gani Alonzo. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa aming dalawa bago siya tumigil sa harap ko. Mrs. Manansala, tanong niya. Ako po, sagot ko. Pilit na ibinabalik ang aking boses sa normal. Nakaligtas ang biyenan niyo, si Doña Celestina. Pero ang pinsala sa kanyang atay ay malubha. Si Maribel, nananatili siyang kritikal at nasa koma. Ang laso na nakita namin ay hindi lang basta pamatay daga.
It was a sophisticated chemical compound. May balak talagang pumatay. Napatingin si Doktor, gani kay Rafael, na mabilis na ibinalik ang kanyang acting. Salamat, Dok, salamat at ligtas ang nanay ko. Ngunit bago pa man makapagsalita si Rafael, hinawakan ni Doktor, gani ang aking braso ng bahagya. May iniabot siyang maliit na piraso ng papel sa akin, nang patago habang kinakausap ni Rafael ang ibang nurse. Nang makalayo ako ng kaunti, binuksan ko ang papel. Isang maikling sulat. May nakita ang nurse sa bulsa ng biyanan mo bago siya nawalan ng malay. Isang maliit na vial. Itago mo ito bago pa mahanap ng asawa mo. Lumingon ako kay Rafael na ngayon ay abala sa pakikipag-usap sa telepono. Marahil ay kay Selene. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Hindi lang ako ang biktima rito. Ang sariling ina ni Rafael ay may hawak na ebidensya. O baka, kasabwat din siya. Ang bawat tao sa ospital na ito ay tila may itinatagong kutsilyo sa likod ng kanilang mga ngiti. Ngunit ang hindi nila alam, sa gitna ng pagguho ng aking imperyo at ng aking pamilya, ay nakatagpo ako ng isang sandata. Ibinulsa ko ang papel at tumingin sa labas ng bintana ng ospital. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa salamin. Malabo at malamig. Gusto mo ng giyera, Rafael, bulong ko sa hangin. Ibibigay ko sa iyo ang isang impyerno na kahit ang pinakamagaling na abogado ay hindi kayang ipaliwanag. Sa aking screen, muling umilaw ang notification. Isang bagong email mula sa bangko. Unauthorized withdrawal of 50 milyong piso detected from your joint account. Ang aking pera, ang aking dugo at pawis. Kinukuha nila ang lahat. Naupo ako sa isang sulok ng chapel ng ospital, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang sarili kong paghinga. Ang liwanag ng mga kandila ay tila sumasayaw sa harap ng mga rebulto, ngunit wala akong maramdamang kapayapaan. Sa aking kamay, hawak ko pa rin ang maliit na papel na ibinigay ni Doktor. Gani, ang vial na nakita sa bulsa ni Doña Celestina, isang ebidensya na maaaring magpabagsak kay Rafael. O kaya naman ay magpatunay na ang buong pamilya nila ay nagsabwatan upang ubusin ako. Narinig ko ang mabilis na pagtakbo ng mga sapatos sa labas. Maya-maya pa, bumukas ang pinto at pumasok si Dalisay. Ang aking bunsong kapatid, hingal na hingal siya. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. At agad siyang lumapit sa akin upang yakapin ako ng mahigpit. Ate, gaya Diyos mio. Nabalitaan ko ang nangyari, higpi niya. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Anong nangyari kay Nanay Celestina at Maribel? Si Kuya Rafael, nakausap ko siya. Parang mababaliw na siya sa pag-aalala. Nanatili akong tuwid, hindi gumaganti sa kanyang yakap. May kakaibang amoy na humahalimuyak mula sa kanya, isang mamahaling pabango na alam kong hindi niya kayang bilhin. Dahan-dahan ko siyang itinulak palayo upang tingnan siya sa mga mata. Bakit ka narito? Dalisay, tanong ko sa boses na walang emosyon. Anong klaseng tanong iyan? Ate, kapatid mo ako syempre. Mag-aalala ako sa'yo, sagot niya. Habang pinupunasan ang kanyang mga mata, inilapag niya ang kanyang bag sa upuan sa tabi namin. Doon ko napansin, isang brand new na Hermes bag. Ang balat nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chapel, at ang gintong lock nito ay tila nangungutya sa akin. Alam ko ang presyo ng bag na iyan. Katumbas iyan ng halos kalahating milyong piso. Maganda ang bag mo, Dalisay, puna ko. Ang aking paningin ay nakapako sa mamahaling gamit. Kailan mo pa natutunang bumili ng ganyan? Ang alam ko, noong nakaraang buwan lang ay umiiyak ka sa akin dahil hindi mo mabayaran ang utang ng asawa mo sa sugal. Bahagyang napatigil si Dalisay. Namutla siya, ngunit mabilis ding nakabawi. Eto ba, imitation lang ito? Ate, binili ko lang sa bangketa para naman hindi ako magmukhang kawawa kapag pumupunta ako sa mga event nyo ni Kuya Rafael. Huwag mo akong lokohin, malamig kong putol sa kanyang paliwanag. Marunong akong kumilala ng tunay sa peke. At ang bag na iyan ay kasing tunay ng pagtataksil na nararamdaman ko ngayon. Tumayo ako at kinuha ang bag niya. Binuksan ko ito at ibinuhos ang laman sa upuan. Bukod sa mga mamahaling makeup, may nalaglag na isang envelope. Binuksan ko ito at tumambad ang isang deposit slip
1 milyong piso. Idineposito sa account ni Dalisay 3 araw bago ang aming anibersaryo. Ang pangalan ng nagdeposito Rafael Vergara. Ate, hayaan mong magpaliwanag ako, panginginig ni Dalisay. Susubukan niya sanang hawakan ang aking kamay, pero iniwas ko ito. Ipinaliwanag mo na ang lahat sa pamamagitan ng perang ito, sabi ko, habang nararamdaman ang bawat piraso ng aking puso na nagiging abo. Dalisay. Tinalikuran ko ang pag-aaral ko para mapatapos ka. Nagtrabaho ako gabi at araw, nagbenta ng bibingka sa kalsada para lang hindi mo maranasan ang gutom na naranasan ko. Lahat ng hilingin mo, ibinigay ko, pero bakit mo ako ipinagpalit sa asawa ko? Biglang nagbago ang mukha ni Dalisay. Nawala ang mga luha. Ang kanyang mga mata ay naging matalim. Puno ng inggit na matagal na pala niyang itinatago sa ilalim ng kanyang pagiging mabait na kapatid. Dahil pagod na akong maging anino mo, gaya sigaw niya. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa loob ng banal na silid. Lahat ng tao, si Gaya ang tinitingnan. Si Gaya ang CEO, si Gaya ang matalino, si Gaya ang tagapagligtas. Sawang-sawa na akong tumanggap ng limos mula sa iyo si Rafael. Naintindihan niya ako. Binigyan niya ako ng halaga na hindi mo kailanman naibigay. Binigyan kanya ng halaga para magsinungaling sa mga pulis, para sabihing si Pilar ang may kasalanan. Tanong ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Totoo naman, di ba galit si Pilar sa mga Vergara? Pinadali lang namin ang lahat. Ate, isang sakripisyo lang naman para makuha ni Rafael ang kumpanya. Sabi niya, kapag siya na ang boss, hindi na kita kailangang intindihin. Mabubuhay na tayo nang marangya nang wala ang mga rules mo. Ang bawat salita niya ay tila isang balaraw na ibinabaon sa aking dibdib. Ang kapatid na binuo ko ay siya palang sisira sa akin. Huminga ako ng malalim. Itinaas ko ang aking kamay. Ang tunog ng aking palad na tumama sa kanyang pisngi ay tila isang pagsabog sa katahimikan ng chapel. Hindi iyon sampal ng galit, kundi sampal ng pagtatapos. Ang sampal na iyan ay kabayaran sa lahat ng gatas na ipinadedi ko sa iyo noong sanggol ka pa. Mula sa sandaling ito, Dalisay, wala na akong kapatid. Sabi ko nang may nakakatakot na kalmado. Ang perang iyan, panindigan mo iyan. Dahil kapag natapos na ako kay Rafael, sisiguraduhin kong wala ka ring matitira. Wala ka nang magagawa. Ate sigaw niya habang hawak ang kanyang namumulang pisngi. Hawak na ni Rafael ang lahat. Ikaw ang magiging kaawa-awa. Tumalikod ako at naglakad palabas ng chapel. Iniwan siyang sumisigaw sa gitna ng mga kandila. Paglabas ko, tumunog ang aking telepono. Isang tawag mula kay Attorney Santos, ang tanging abogado na nananatiling tapat sa akin. Ma'am Gaya, nakuha ko na ang kopya ng mga dokumentong ginamit ni Rafael sa board meeting kanina. Ang boses ni Attorney Santos ay puno ng tensyon. Anong nakita mo? Attorney, tanong ko habang naglalakad patungo sa parking lot. Ang aking mga mata ay nakapako sa dilim ng gabi. Yung pirma mo sa deed of transfer ng shares. Kinuha yon mula sa dokumento para sa Hayanjat donasyon ng lupa sa Batangas noong nakaraang buwan. Pinagpatong-patong niya ang mga pahina. Pero hindi lang iyon, ma'am. May nakita kaming isa pang pirma. Isang kasunduan na nagpapahintulot kay Rafael na i-liquidate ang lahat ng assets mo sa oras na madeklara kang mentally unstable. Napatigil ako sa paglalakad. Ang hangin ng gabi sa Tagaytay ay malamig. Ngunit ang nararamdaman ko ay mas matindi pa sa yelo. At may isa pa, Ma'am Gaya, pagpapatuloy ni Attorney Santos. May nakapagsabi sa akin sa loob ng kumpanya, si Selene Abad. Nag-book siya ng press conference bukas ng umaga. Iaanunsyo nila ang pansamantalang pagsasara ng kumpanya para sa isang internal audit laban sa iyo. Kakasuhan kanila ng embezzlement. Ma'am, naramdaman ko ang pag-ikot ng paligid. Ngunit agad kong itinanim ang aking mga paa sa semento. Hindi ako pwedeng bumagsak. Hindi ngayon. Sige, Attorney, hayaan mong gawin nila ang gusto nila. Bulong ko. Ang aking mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga streetlight. Sabihin mo sa ating contact sa immigration. Bantayan ang bawat flight palabas ng bansa. At tawagan mo si Doktor Gani. Sabihin mo sa kanya, kailangan ko ang resulta ng lab test ng vial na iyon.
bukas na bukas din. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa malayo. Sa dulo ng kalsada, nakita ko ang itim na sasakyan ni Rafael na papasok sa ospital. Ang aming mga mata ay nagtagpo sa gitna ng kadiliman. Ngumiti siya sa akin, isang ngiti ng tagumpay. Ngunit ang hindi niya alam, ang bawat hakbang na ginagawa niya patungo sa aking trono ay isang hakbang din patungo sa bitag na ako mismo ang nagdisenyo. Alas 8 ng umaga, ang sikat ng araw ay tumatama sa naglalakihang salamin ng Manansala Harvest Tower. Ngunit ang init nito ay hindi umaabot sa loob ng aking dibdib. Naglakad ako papasok sa lobby. Ang tunog ng aking takong sa marmol na sahig ay tila isang matalim na martilyo na nagpapatahimik sa bawat empleyadong nadadaanan ko. Nakita ko ang kanilang mga bulungan, ang mga sulyap na puno ng pag-aalinlangan. Alam ko ang iniisip nila narito na ang CEO na balitang nababaliw na. Hindi ko sila binalingan ng tingin. Diretso ang aking lakad patungo sa elevator, ngunit bago pa man magsara ang pinto, isang kamay na may matingkad na pulang kuko ang humarang dito. Pumasok si Selene Abad, ang aming PR director, ang babaeng itinuring kong kaibigan. Ngunit ngayon ay umaalingasaw ang amoy ng pabango na pamilyar sa akin. Ang pabangong naamoy ko sa mga polo shirt ni Rafael nitong mga nakaraang buwan. "Good morning, Gaya," bati niya nang may mapanuyang ngiti. Inayos niya ang kanyang buhok at tumingin sa refleksyon sa salamin ng elevator. "I'm surprised na pumasok ka pa. I heard what happened at the hospital. Terrible," sabi ni Rafael. "Kailangan mo raw ng mahabang pahinga." Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang suot na alahas ay galing sa koleksyon na inilunsad ng aking kumpanya noong nakaraang taon. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa pawis at talino. Celine, hindi sa chismis at pangaagaw ng asawa ng may asawa. Bahagyang nawala ang ngiti sa kanyang labi, ngunit mabilis siyang nakabawi. "Ouch. Masyado ka namang defensive. Gaya, nag-aalala lang kami." The board is worried. Isang CEO na hindi kayang protektahan ang sariling pamilya mula sa lason. How can she protect the shareholders? "Protektahan mo muna ang sarili mo, Selene," sagot ko habang bumubukas ang pinto sa aking floor. Dahil kapag nahanap ko ang perang nawawala sa PR budget, sisiguraduhin kong ang tanging media coverage na makukuha mo ay ang paglabas mo sa presinto na may takip na tuwalya sa mukha. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Naglakad ako patungo sa aking opisina. Ngunit laking gulat ko nang makitang nakabukas ang pinto nito. Ang aking sekretarya ay nakatayo sa labas. Tila naiiyak. "Ma'am Gaya." "Sorry po. Si Sir Rafael po. Pinuwersa niyang buksan ang vault niyo kanina." Bulong niya, pumasok ako sa loob. Nakita ko si Rafael na nakaupo sa aking upuan. Ang kanyang mga paa ay nakapatong sa aking mesa. Hawak niya ang isang folder na naglalaman ng mga titulo ng lupa ng aming pamilya sa Batangas. "Ang dumi ng sapatos mo para ipatong sa mesa ko." "Rafael," sabi ko nang walang bakas ng gulat. "Mesa natin." "Gaya, conjugal property." Remember, tumayo siya at lumapit sa akin. "The board has already signed the resolution. Suspended ka na. You need medical evaluation. Hayaan mo na akong mag-ayos ng gulo rito. Umuwi ka na, magluto ka ng bibingka, o kahit anong gusto mo. Wala kang alam sa pagpapatakbo ng kumpanyang ito." Sabi ko habang binubuksan ang aking laptop. "Ang alam mo lang ay magnakaw at magsinungaling. Magnakaw, pinupunan ko lang ang mga pagkukulang mo." Singhal niya. Lumapit siya sa pinto at may tinawag. Pumasok ang 4 na security guard. "Please escort Mrs. Manansala out of the building. She is no longer authorized to be here." Security. "Alam niyo kung sino ang nagpapasweldo sa inyo." Banta ko sa mga guards. Nag-aalinlangan sila. Tumitingin sa akin at kay Rafael. "Sumunod kayo sa akin. Ako ang legal director," sigaw ni Rafael. Sa gitna ng tensyon, isang matandang babae ang pumasok sa opisina. Si Manang Pilar, ang kanyang mukha ay puno ng pasa sa braso, bakas ng pakikipagbuno sa kung sino. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapangan. May hawak siyang isang maliit na paper bag. "Ma'am Gaya, heto po ang pinapakuha niyo sa akin sa storage room," sabi ni Pilar. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit buo. Lumingon si Rafael kay Pilar. Ang kanyang mukha ay napuno ng galit.
Anong ginagawa ng katulong na ito rito, guards? Isama niyo na rin siya sa pagpapalabas. Lumapit ako kay Pilar at kinuha ang paper bag. Sa loob nito ay isang lumang cellphone. Ang cellphone ni Pilar na ginagamit niya kapag gabi para kumuha ng mga litrato ng kanyang mga apo. Ngunit alam ko kung ano ang totoong laman nito. Pinuksan ko ang video file at iniharap ang screen kay Rafael. Doon, sa malabong kuha ng surveillance monitor, makikita ang isang lalaking nakasuit si Rafael na pumasok sa kusina ng villa noong gabing iyon. Pinaalis ang mga cook at may inilabas na maliit na pakete mula sa kanyang bulsa na ibinudbod niya sa ibabaw ng chocolate cake. Ang mukha ni Rafael ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mapang-aping tindig ay tila biglang gumuho. Ang mga security guard na kanina ay susunod sa kanya ay napaatras. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri. This is fake edited, iyan sigaw ni Rafael. Pilit na inaagaw ang cellphone pero mabilis ko itong itinago sa aking bag. Ito ang katotohanan, Rafael. At ang bawat empleyado sa floor na ito ay nakarinig sa sigaw mo. Sabi ko nang may malamig na ngiti. Guards, ilabas ang taong ito at huwag niyo siyang hahayaang makabalik. Kahit sa parking lot, bawal siya. Nangungutya ang katahimikan habang hinihila ng mga guard si Rafael palabas. Ang kanyang mga sigaw ng pagmumura ay dahan-dahang nawala nang magsara ang pinto ng elevator. Naiwan kami ni Pilar sa loob ng opisina. Napaupo ako sa aking upuan. Ramdam ang bigat ng pagod. Ngunit bago pa man ako makahinga ng maluwag, tumunog ang aking personal na telepono. Isang mensahe mula kay Celine. Binuksan ko ang attachment. Isang litrato, si Rafael at Celine, magkayakap sa loob ng aming kwarto sa Batangas. Sa mismong kama kung saan kami natutulog. Ang caption, "He's always been mine." Gaya. Ang video ay ebidensya lang ng krimen. Pero ang litratong ito, ebidensya ito na 10 taon kang naging bulag. See you at the board meeting tomorrow. I hope you're ready to lose more than just your husband. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Hindi lang pala ang kumpanya at buhay ko ang target nila. Gusto nila akong durugin ng buo. Hanggang sa wala nang matira sa aking pagkatao. Tiningnan ko ang litrato. Pagkatapos ay ang video ni Rafael sa aking mesa. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Ang aking mga mata ay unti-unting naging singtigas ng diamante. Pilar, tawagan mo si Attorney Santos. Sabi ko habang tinititigan ang litrato ng kataksilan. Sabihin mo sa kanya, hindi ko na lang siya gustong ipakulong. Gusto ko siyang makitang gumagapang sa putik bago siya mabulok sa selda. Balang araw, makikita niyo ang babaeng iyon, ang ahas na nagtangkang agawin ang aking trono, at ang aking asawa na nakaupo sa sahig ng isang madilim na selda. Habang pinagmamasdan ang kanyang mga kuko na wala ng kulay at ang kanyang dangal na wala ng halaga. Ngunit bago ang araw ng paghuhukom na iyon, may isang mahalagang hakbang akong kailangang gawin. Isang desisyon na magpapatunay na ang Manansala Harvest ay hindi lang isang kumpanya, kundi isang kaharian na ako ang nagtatag. At ako lang ang may kakayahang magpabagsak. Open the system. Gaya huwag kang magmalinis. Alam nating lahat na sinusubukan mong itago ang mga bakas ng pagnanakaw mo. Ang sigaw ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa hallway ng executive floor. Kasunod niya si Selena na nakasuot ng isang manipis na blusa. Tila ba naghahanda para sa isang selebrasyong hindi pa naman nagaganap. Ang mga empleyado ay nakatungo, hindi malaman kung saan titingin, habang ang dalawang traidor ay pilit na winawasak ang aking awtoridad. Hindi ko sila sinagot, nanatili akong nakaupo sa aking mesa. Ang aking mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard ng aking laptop. Ang bawat titik na aking itinitipa ay tila isang sundalong nagmamarcha, patungo sa digmaan. You're delusional, Rafael, sabi ko nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Ang tanging pagnanakaw na nagaganap dito ay ang pagnanakaw mo sa oras ko. At Ayon Vergara, hindi po namin mabuksan ang server. Ang lahat ng computer sa accounting at legal department ay nakalock sigaw ng head ng IT mula sa kabilang silid. Isang matamis at malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Pinindot ko ang huling key ang enter. Sa isang sandali, ang lahat ng screen sa paligid namin, mula sa mga monitor ng mga empleyado hanggang sa naglalakihang TV sa lobby,
ay naging kulay pula. Lumabas ang isang malaking logo ng Manansala Harvest na may nakasulat sa ilalim, Administrative Lockdown Initiated. Authorization CEO, Ligaya Manansala Only. Anong ginawa mo, galit na tanong ni Selene? Ang kanyang boses ay nanginginig na sa inis. Tinawag itong digital lockdown. Mahinahon kong sagot habang isinasara ang aking laptop. Mula sa segundong ito, walang makakakuha ng kahit isang sentimo sa bank accounts ng kumpanya. Walang makakapag-print ng kahit isang dokumento. At higit sa lahat, walang makakapasok sa system para burahin ang mga record ng illegal na transfer niyo ni Rafael. Ang buong kumpanya ay nasa ilalim ng aking kontrol. At tanging ang aking fingerprint lamang ang makakapagbukas nito. You can't do this. The board will fire you, sigaw ni Rafael. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy. Let them try, sabi ko habang tumatayo. Kinuha ko ang aking bag at nagsimulang maglakad palabas. By the way, Rafael, bago ko makalimutan, ang kotseng gamit mo, nakapangalan yun sa kumpanya. At dahil suspended ang access mo, ang GPS nito ay automatikong maglo-lock sa parking lot. Mag-commute ka na lang muna. Nilagpasan ko sila nang may taas noong tindig. Ramdam ko ang puot na nanggagaling sa kanila. Ngunit mas ramdam ko ang sarili kong lakas. Nagpunta ako sa ospital upang bisitahin si Manang Pilar. Kailangan kong masiguro na ligtas siya dahil alam kong hindi titigil si Rafael sa pang-aabuso. Sa pasilyo, nakasalubong ko si Doktor Gani Alonzo. Ang kanyang puting coat ay malinis at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng kapayapaan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Mrs. Manansala, mabuti at napadalaw ka, bati niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, tila isang haplos sa aking pagod na diwa. Ligtas na si Pilar. Nilipat ko siya sa isang private room na may sariling security. Walang makakalapit sa kanya na hindi mo kilala. Salamat, Doc. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng tulong mo. Sabi ko, ramdam ang bahagyang paglambot ng aking boses. Tiningnan niya ako ng matagal. Tila binabasa ang bawat linyang pagod sa aking mukha. Hindi mo kailangang magbayad. Ginagawa ko ito dahil alam ko ang pakiramdam ng ipinaglalaban ang katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan. Magpahinga ka rin. Kaya hindi ka pwedeng lumaban kung ang sarili mo ay nauubos na. Sa sandaling iyon, tila ba huminto ang mundo? Ang init ng kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng isang panandaliang kanlungan. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, tumunog ang aking telepono. Isang notification mula sa aking private security app. Binuksan ko ito at ang aking dugo ay tila naging yelo. Isang litrato ang ipinadala ni Selene sa aking personal na email. Litrato ito ng aking ina sa Batangas habang naglalakad sa palengke. At may isang lalaking nakasunod sa kanya na may hawak na patalim na nakatago sa jacket. Kasunod nito ang isang text message. Ang galing ng digital lockdown mo, pero kaya mo rin bang i-lock ang kaligtasan ng nanay mo? Buksan mo ang system sa loob ng isang oras. O baka ang susunod na balitang mabalitaan mo ay tungkol sa isang accident sa probinsya nyo. Napahawak ako sa dingding ng ospital. Ang aking hininga ay naging mababaw. Ang aking kumpanya, ang aking pera. Kaya kong mawala ang lahat ng iyon. Pero ang aking ina, hindi. Gaya anong nangyari, nag-aalalang tanong ni Doktor Gani. Hinawakan niya ang aking siko para alalayan ako. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng pait at determinasyon. Gani, kailangan kong pumunta sa Batangas. Ngayon din, sasama ako, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Hindi mo kayang gawin ito mag-isa. Habang naglalakad kami patungo sa parking lot, ramdam ko ang muling pagkabuhay ng galit sa aking dibdib. Inakala ni Rafael na matatalo niya ako sa pamamagitan ng pananakot sa taong mahal ko. Inakala niya na bibigay ako. Ngunit ang hindi niya alam, ang isang reynang nasasaktan ay mas mapanganib kaysa sa isang reynang nakaupo sa trono. At sa pagkakataong ito, hindi lang sistem ng kumpanya ang aking isasara ko na rin ang pinto ng impyerno para sa kanya. Sa gitna ng maputing silid ng intensive care unit, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng makinang nagbabantay sa bawat hininga ni Maribel. Ang amoy ng gamot ay tila sumasakal sa akin
habang nakatayo ako sa gilid ng kanyang kama. Sa labas, alam kong nagkakagulo na si Rafael at Selene dahil sa digital lockdown na ginawa ko. Ngunit dito sa loob, ang lahat ay tahimik, isang katahimikang nagbabanta. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Maribel. Ang kanyang mga pilikmata ay nanginig bago tuluyang bumukas ang kanyang mga mata na puno ng kalituhan at takot. Ang unang nakita niya ay ako, Gaya. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Huwag kang piliting magsalita, Maribel. Sabi ko sa boses na walang halong awa, tanging katotohanan lamang. Nasa ospital ka, nalason ka ng asukal na nakalagay sa rosas na kinain mo. Sa sandaling iyon, pumasok si Doña Celestina sa silid. Nakaupo sa isang wheelchair at itinutulak ng isang nurse. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay agad na nagningning sa galit nang makita ako. Anong ginagawa mo rito? Gaya. Hindi mo ba nakikita? Nag-aagaw buhay ang anak ko dahil sa nangyari sa bahay mo, sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa poot. Nurse, ilabas niyo ang babaeng ito. Siya ang malas sa pamilyang ito. Hindi ko siya pinansin. Nanatili ang aking tingin kay Maribel na ngayon ay nagsisimula ng umiyak. Ang bawat luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay tila isang pag-amin sa isang kasalanang hindi na niya kayang pasanin. Ma. Si Kuya? Bulong ni Maribel, si Kuya Rafael. Ang may gawa nito, napatigil si Doña Celestina. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, tila hindi makapaniwala sa narinig mula sa sariling anak. Anong sinasabi mo? Maribel, naguguluhan ka lang dahil sa gamot. Si Pilar ang may gawa nito, ang katulong ng babaeng ito. Hindi, mas malakas na sabi ni Maribel. Kasunod ang isang matinding ubo na nagpabilis sa tibok ng monitor sa kanyang tabi. Sabi ni Kuya, gamot lang iyon, sabi niya. Papatayin lang niya ang pandama ni Gaya para makapirma siya ng mga papers. Sabi niya, magkakaroon tayo ng maraming pera. Hindi na tayo aasa sa limos ni Gaya. Napahawak ako sa dulo ng kama, kahit alam ko na ang katotohanan. Ang marinig ito mula sa taong kasabwat niya ay parang isang sampal na yelo. Inilaan ni Rafael ang lason para sa akin. At ang sarili niyang kapatid ay alam ang plano. Ang tanging hindi niya alam ay papatayin siya ng sarili niyang kuya. Maribel, tumahimik kasigaw ni Doña Celestina, pilit na inaabot ang kamay ng anak para patahimikin ito. Gaya, huwag kang maniniwala sa kanya, wala siyang alam. Alam niya ang lahat, Nanay Celestina, sabi ko habang inilalabas ang aking cellphone. Pinindot ko ang record button. Maribel, ituloy mo. Anong sabi ni Rafael sa'yo? Sabi niya, hindi dapat ang isang babaeng nagbebenta ng bibingka ang nagpapatakbo ng buhay natin. Hikbi ni Maribel. Inggit na inggit siya sa'yo. Gaya. Galit siya dahil kailangan niyang humingi ng budget sa'yo para sa mga luho niya. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam na lason yon. Akala ko, patutulugin ka lang niya. Tumingin ako kay Doña Celestina. Ang kanyang mukha ay tila isang rebulto ng pagkakasala. At kayo, Nanay, alam niyo rin ba, kaya ba naging mabilis ang pagpalit niyo ng plato dahil akala niyo ay gamot lang ang nandoon at gusto niyong maranasan ang pahinga na inilaan para sa akin? Hindi sumagot ang matanda, yumuko siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng kanyang kumot. Ang kanyang katahimikan ang pinakamalakas na kumpirmasyon. Ang pamilyang itinuring ko, ang pamilyang binuo ko at pinakain, ay nagsabutan upang sirain ako. Patawarin mo ako. Gaya? Iyak ni Maribel. Gusto ko lang naman ng magandang buhay. Ayaw ko nang matawag na mahirap. Ang magandang buhay ay pinaghihirapan. Maribel, hindi ninanakaw sa taong tumutulong sa'yo. Malamig kong sagot. Isinara ko ang recording at tumayo ng tuwid. Mula sa sandaling ito, wala na kayong makukuhang tulong mula sa akin. Ang ospital na ito, ang mga doktor na tumitingin sa inyo, ang lahat ng ito ay binabayaran ng Manansala Harvest. At dahil suspended na ang account nyo sa akin, kailangan nyo nang humanap ng ibang paraan para mabayaran ang bill nyo. Gaya, huwag pamilya tayo, sigaw ni Doña Celestina. Sinusubukan niyang hawakan ang aking laylayan.
Pamilya, tumawa ako ng mahina. Isang tawang puno ng pait. Ang pamilya ay hindi naglalagay ng lason sa pagkain ng isa't isa. Ang tawag sa inyo ay mga ulupong. At ang mga ulupong ay inilalagay sa kulungan. Naglakad ako palabas ng silid nang hindi lumilingon. Sa labas ng ECU, nakita ko si Rafael na paparating. Kasunod ang kanyang mga bodyguard. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Marahil ay dahil sa balitang nagising na ang kanyang kapatid. Kaya anong ginawa mo sa loob? Bakit umiyak ang nanay ko, sigaw niya? Pilit na humaharang sa daan ko. Tiningnan ko siya ng may matinding pandidiri. Naririnig mo ba ang tunog na iyan? Rafael. Anong tunog, tanong niya? Ang kanyang mga mata ay gumagala sa paligid. Ang tunog ng iyong imperyong gumuho. Bulong ko. Nakarecord ang lahat, Rafael. Ang bawat salita ni Maribel tungkol sa plano mong lasunin ako. Alam mo ba kung anong mangyayari kapag ibinigay ko ito sa board at sa mga pulis? Biglang nawala ang tapang sa mukha ni Rafael. Akma niyang aagawin ang aking bag, pero mabilis na humarang si Doktor. Gani mula sa aking likuran. Ang presensya ni Gani ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng kahit sinong kriminal. Subukan mong hawakan siya, Rafael, at sisiguraduhin kong hindi ka lang sa presinto babagsak. Banta ni Doktor. Gani sa boses na mababa, ngunit puno ng panganib. Napaatras si Rafael. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na may halong desperasyon. Hinding-hindi mo ako matatalo. Gaya, hawak ko ang board bukas. Sa meeting, idedeklara ka naming unstable. At ang recording na iyan, sasabihin ko lang na pinuwersa mo ang isang taong may sakit para magsinungaling. Tignan natin, sagot ko. Pero bago ang lahat, may sorpresa pa ako sa'yo. Check your phone. I think may balita tungkol sa special account niyo ni Selena sa Cayman Islands. Bago pa man siya makasagot, tumalikod na kami ni Doktor. Gani, habang naglalakad kami sa hallway, narinig ko ang mahinang tunog ng pagbagsak ng isang telepono sa sahig at ang pagalit na sigaw ni Rafael. Ang digmaan ay kasagsagan na ang bawat hakbang ko ay mas mabigat, mas dulas, at mas malapit sa katapusan. Sa aking isipan, nakikita ko na ang huling piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Salamat, Gani. Bulong ko habang papasok kami sa elevator. Kasama mo ako hanggang sa huli, Gaya, sagot niya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko na hindi na ako nag-iisa sa gitna ng bagyo. Sa hinaharap, makikita niyo ang babaeng ito na tinitingala ngayon bilang isang bituin na nagmamakaawa sa kalsada habang ang kanyang pangalan ay binubura sa bawat pahina ng kasaysayan ng industriya. Ang bawat luhang ipinahid niya sa kanyang mga mata para makuha ang simpatya ng asawa ko ay magiging tunay na agos ng pait kapag naramdaman na niya ang bigat ng bakal sa kanyang mga kamay. Ngunit bago ang pagbagsak na iyon, kailangan ko muna siyang harapin sa sarili niyang laro. You're late for your own funeral, Gaya. Ang tinig ni Selene ay parang kaskas ng kuko sa pisara matinis at nakakangilo. Nakaupo siya sa loob ng isang eksklusibong restaurant. May hawak na baso ng mamahaling alak at nakasuot ng isang puting dress na tila ba siya ang bida sa isang pelikulang. Siya rin ang sumulat. Umupo ako sa kanyang tapat nang hindi nagmamadali. Inayos ko ang aking blazer at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Masyado kang bilib sa sarili mo. Selene, ang akala mo ba ay ang pag-upo sa tabi ni Rafael ay sapat na para maging kapantay kita? Oh, higit pa sa kapantay. Gaya? Ngumiti siya ng nakakaloko at inilabas ang kanyang cellphone. Ipinakita niya muli ang litrato ng aking ina sa Batangas. Did you get my message? Ang ganda ng nanay mo. No, sayang naman kung magkakaroon siya ng aksidente dahil lang sa katigasan ng ulo mo. Buksan mo ang system. Ngayon din, naramdaman ko ang panginginig ng aking kalamnan. Ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Hindi ko ipapakita sa kanya na takot ako. Alam mo, Selene, ang mga taong walang kakayahan sa utak ay laging nauuwi sa pananakot ng pamilya. It's a sign of weakness. It's pathetic. Tawagin mo na akong lahat ng gusto mo, pero sa huli, ako ang nasa kama ni Rafael at ako ang may hawak sa leeg ng kumpanya mo, sigaw niya. Ang kanyang boses ay naging matalas na naging sanhi ng paglingon ng ilang bisita sa kabilang mesa.
Dahan-dahan akong kumuha ng isang envelope mula sa aking bag at inilapag ito sa mesa. Bago mo ituloy ang pananakot mo, basahin mo muna ito. Binuksan ni Selene ang envelope ng may pag-aalinlangan. Habang binabasa niya ang bawat pahina, ang kanyang mapanuyang ngiti ay dahan-dahang napalitan ng panginginig. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang suot na damit. Ano ito, bulong niya? Iyan ang listahan ng lahat ng perang kinuha mo sa PR budget ng Manansala Harvest sa loob ng 5 taon. Paliwanag ko sa boses na puno ng awtoridad. Nahanap ko ang mga ghost projects na ginawa mo para pondohan ang luho mo at ang mga utang mo sa sugal sa Macau. Ang kabuuan 100 milyong piso? Inimbento mo lang ito. Hindi mo ito mapapatunayan, pilit niyang pagtatanggol. Ngunit ang kanyang mga mata ay gumagala na sa takot. Mapapatunayan ko, Selene, dahil ang pirma mo ay nasa bawat voucher. At ang taong tumulong sa iyo sa accounting, nag-execute na siya ng affidavit kapalit ng kanyang immunity. Kinuha ko ang baso ng tubig at uminom ng kaunti. At tungkol sa nanay ko, huwag kang mag-alala. 1 oras bago tayo magkita, nailipat na siya ni Doktor Gani sa isang ligtas na pasilidad. Ang taong inutusan mong sumunod sa kanya, hawak na siya ng mga pulis sa Batangas ngayon. Biglang tumayo si Selene. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Akma niya akong sasampalin. Ngunit mabilis kong nahawakan ang kanyang pulso. Ang aking pagkakahawak ay mahigpit, sapat para iparamdam sa kanya na hindi ako ang babaeng pwedeng api-apihin lang. Masyadong marumi ang kamay mo para dumampi sa balat ko. Selene, bulong ko. Ang aking mga mata ay nagniningning sa galit. Ang akala mo ba ay nanalo ka na dahil nakuha mo ang isang lalaking basura gaya ni Rafael? Sige, isama mo siya. Magpunta kayo sa impyerno na magkasama. Pero ang kumpanyang ito, hinding-hindi mo mahahawakan. Binitawan ko ang kanyang kamay nang may matinding pandidiri. Napaupo siya sa kanyang upuan. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Hindi pa tapos ito, gaya banta niya. Pilit na ibinabalik ang kanyang tapang. Bukas sa board meeting, sisiguraduhin ni Rafael na tapos ka na. Wala kang kakampi board meeting, tumawa ako ng mahina. Sige, magkita tayo ron. Tingnan natin kung sino ang huling tatawa. Tumayo ako at nagsimulang maglakad palabas. Ang bawat hakbang ko sa loob ng restaurant ay puno ng kumpiyansa. Ramdam ko ang kanyang mga mata na nakatusok sa aking likuran. Ngunit wala na siyang kapangyarihan sa akin. Pagdating ko sa parking lot, nakita ko si Doktor Gani na nakasandal sa kanyang sasakyan. Ang kanyang presensya ay tila isang liwanag sa gitna ng madilim na gabi. Lumapit ako sa kanya at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang pagod na kanina ko pa itinatago. Ayos ka lang ba, tanong niya? Ang kanyang boses ay puno ng tunay na pag-aalala. Ayos lang ako, Gani. Salamat sa pagliligtas sa nanay ko. Sagot ko, Kaya, may kailangan kang malaman. Sabi niya. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Inabot niya sa akin ang isang maliit na box na nakuha raw niya sa opisina ko bago siya umalis. May nag-iwan nito sa mesa mo, naka-address sa iyo. Pinuksan ko ang box. Sa loob nito ay isang lumang bupel na pamilyar sa akin, ang bupel na niregalo sa akin ng aking ama bago siya mamatay. Pero ngayon, ang bupel ay may mga saksak ng patalim sa dibdib at ang leeg nito ay may nakapulupot na alambre. May kasamang note na nakasulat sa dugo. Ang lason sa cake ay simula lang. Ang susunod na lalamunin mo ay ang sarili mong dangal. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Hindi lang ito tungkol sa pera o kumpanya. Ito ay isang personal na pag-atake na puno ng matinding galit. Gaya, kailangang mong mag-ingat, babala ni Gani. Hindi na lang ito laro sa opisina. Buhay mo na ang nakataya. Tiningnan ko ang bupel, pagkatapos ay tumingin ako sa malayo, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga matang nagmamasid. Ang takot ay dumaan sa aking puso. Ngunit agad din itong napalitan ng isang mas matinding determinasyon. Gusto nila ng digmaan, bulong ko. Ang aking boses ay naging kasing tigas ng asero. Ibibigay ko sa kanila ang isang katapusan na hinding-hindi nila makakalimutan. Hinarap ko si Gani. Ang aking mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga streetlight. Gani, kailangan nating makuha ang huling ebidensya mula sa vault ni Rafael sa Batangas. Ngayong gabi rin,
Ang dilim ng kalsada patungong Batangas ay tila sumasalamin sa kawalan ng katiyakan sa aking puso. Habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan ni Doktor Gani, pinagmamasdan ko ang mga puno na tila mga higanteng aninong nagtatangka kaming lamunin. Hindi ko marinig ang ugong ng makina, tanging ang mabilis na tibok ng aking puso at ang malamig na hangin mula sa aircon ang nagpapaalala sa akin na gising ako sa gitna ng bangungot na ito. Gaya, huminga ka ng malalim. Malapit na tayo, malumanay na sabi ni Gani. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay matatag. Isang katangiang tila nagbibigay sa akin ng lakas na hindi ko inakalang mayroon pa ako. Salamat, Gani. I don't know what I'd do without you tonight. Bulong ko. Ang akala ko ay sapat na ang digital lockdown para mapatigil sila. I underestimated how low Rafael could go. People like him are most dangerous when they are cornered. Gaya, sagot niya. Nawala ang asawa ko dahil sa katulad niyang mapanlinlang. I won't let that happen to you. Pagdating namin sa isang ligtas na pasilidad kung nasaan ang aking ina, si Nanay Esther, ay tila nabunutan ako ng tinik sa lalamunan. Niyakap ko siya nang mahigpit ang amoy ng kanyang pulbos at ang init ng kanyang katawan ang nagpaalala sa akin kung para kanino ako lumalaban. Ligtas siya. Sa tulong ni Gani, nabantayan siya laban sa mga tauhan ni Selene. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Kailangan naming magtungo sa aming lumang bahay, ang mansyon na binili ko para kay Rafael at sa kanyang pamilya. Alam kong may itinatagong vault si Rafael sa loob ng kanyang library. Isang sikretong hindi niya kailanman ipinaalam sa akin. Ngunit nakita ko noong isang gabi nang akalain niyang tulog na ako. Tahimik kaming pumasok sa mansyon. Ang bawat hakbang sa makintab na sahig ay tila isang babala. Pagdating sa library, mabilis kong hinanap ang lihim na pindutan sa likod ng mga makakapal na libro. Sa isang marahang tunog ng gumagalaw na bakal, bumukas ang vault. Sa loob, natagpuan ko ang lahat. Ang mga dokumento ng offshore accounts sa Cayman Islands, ang mga pekeng papeles na ginamit niya para sa Hianjat, at ang isang hard drive na naglalaman ng mga video ng pakikipag-usap nila ni Selene tungkol sa kung paano nila ako unti-unting papatayin sa paningin ng publiko. Nakuha ko na, Gani. This is it. Ang huling alas na tatapos sa kanya, sabi ko habang nanginginig ang aking mga kamay sa galit. Ngunit bago pa man kami makalabas, isang boses ang narinig ko mula sa pintuan. Ate Gaya, si Dalisay. Nakatayo siya roon. Gusot ang damit at puno ng luha ang mga mata. Wala na ang Hermes bag na ipinagyayabang niya noong nakaraang araw. Anong ginagawa mo rito? Dalisay malamig kong tanong. Ate, patawarin mo ako? Niloko ako ni Rafael. Kinuha niya ang lahat ng perang ibinigay niya sa akin. Siningil niya ako sa lahat ng utang na ginawa ko gamit ang pangalan niya. Wala na akong matirhan. Ate, please, tulungan mo ako. Pagmamakaawa niya, pilit na lumalapit sa akin. Tinitigan ko siya ng walang bakas ng awa. Ang sugat na ginawa niya sa aking puso ay sariwa pa rin. At hindi ito mapapagaling ng ilang patak ng luha. Hustisya muna, Dalisay, bago patawad. Pinili mo ang panig niya dahil sa pera. Ngayong wala na ang pera, babalik ka sa akin. Hindi ako isang bangko na pwedeng mong balikan kapag zero na ang balance mo. Ate, kapatid mo ako, sigaw niya habang nakaluhod. Ang kapatid ay hindi nagbebenta ng sariling dugo para sa isang bag. Sagot ko habang nilalagpasan siya. Haharapin mo ang mga pulis bukas para sa affidavit mo. Iyon ang tanging paraan para matulungan mo ang sarili mo. Kung hindi, huwag mo na muling tatawagin ang pangalan ko nang makalabas kami ng mansyon. Naramdaman ko ang bigat ng tagumpay na may halong pait. Sumakay kami sa sasakyan. Ngunit bago pa man ma-start ni Gani ang makina, biglang umilaw ang paligid ng mansyon. Mula sa dilim, lumitaw ang tatlong sasakyan ng mga security guard na hindi ko kilala. At sa gitna nila, bumaba si Rafael. Hawak niya ang kanyang telepono at may isang malapad na ngiti sa kanyang labi. Masyadong madali. Gaya, ang akala mo ba ay hindi ko alam na pupunta ka rito, boses ni Rafael, na pumailan lang sa katahimikan ng gabi. Salamat sa pagkuha ng hard drive na iyan mula sa vault ko. Now, I can charge you with robbery and trespassing. At ang mga guard na ito, sila ang magpapatunay na physically aggressive ka
at kailangan ka nang dalhin sa isang psychiatric facility para sa proteksyon mo. Rafael, hindi mo ito magagawa, sigaw ni Gani habang sinusubukang harangan ang pinto ng sasakyan. Oh, magagawa ko, Doktor. Dahil sa oras na ito, ang pulisya ay papunta na rito para sa isang report ng pagnanakaw. At ikaw kasabwat ka, tumawa si Rafael. Isang tawang tila galing sa ilalim ng lupa. Board meeting na buwas. Gaya, pero sa tingin ko, ang magiging upuan mo ay hindi sa conference room, kundi sa isang kwartong may padded walls. Naramdaman ko ang paglamig ng aking hininga. Ang bawat pintuan ng aking pagtakas ay tila isa-isang isinasara ni Rafael. Ang huling alas na hawak ko ay maaari ring maging dahilan ng aking pagkakakulong. Gani, huwag kang lalabas. Bulong ko. Ang aking utak ay mabilis na nag-iisip ng paraan. Hinarap ko si Rafael mula sa loob ng sasakyan. Ang aking mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga headlight. Inakala mo na naman na panalo ka na, Rafael. Pero nakalimutan mo ang isang bagay. Hindi lang ako ang may hawak ng alas na ito. Biglang tumunog ang telepono ni Rafael. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang nawala nang makita niya ang caller ID. Ang kanyang mukha ay napuno ng takot. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng sasakyan ay tila isang patak ng asidong tumutunaw sa aking pasensya. Sa labas, nakita ko ang pagbabago ng anyo ni Rafael. Ang kaninang mapanuyang ngiti ay napalitan ng isang hilaw na ekspresyon ng takot habang nakadikit ang telepono sa kanyang tainga. Ang liwanag mula sa screen ng kanyang cellphone ay nagmumukhang isang multo sa dilim ng gabi. Chairman, hindi. Hindi po totoo yan. Isang malaking pagkakamali ang email na natanggap nyo. Ang boses ni Rafael ay pumiyok. Tila isang batang huli sa akto ng pagnanakaw. Opo, narito po ako sa Batangas para ayusin ang... Sandali lang po, Chairman. Tumingin ako kay Gani at tumango ng bahagya. Ang dead man's switch na itinanim ko sa server ng kumpanya ay gumana na dahil hindi ako nakapag-login sa loob ng 3 oras mula nang maramdaman kong may panganib. Automatikong nag-send ang system ng isang serye ng mga dokumento sa lahat ng board members, mga dokumentong nagpapatunay ng sabwatan nila Rafael at Selen. Ngayon na, Gani. Habang abala siya, bulong ko, mabilis na isinukbit ni Gani ang gear ng sasakyan. Ang tunog ng pagkiskis ng gulong sa graba ay tila isang hudyat ng aming paglaya. Bahagyang nagkagulo ang mga guard ni Rafael. Hindi nila alam kung susunod ba sila sa kanilang amo na ngayon ay tila estatwa sa tindi ng nerbiyos o pipigilan kami. Harangan niyo sila. Huwag niyo silang hayaang makaalis, sigaw ni Rafael. Ngunit huli na ang lahat. Ang aming sasakyan ay mabilis na humarurot palabas ng gate. Iniwan ang mansyong naging simbolo ng 10 taong panlilinlang. Sa loob ng sasakyan, binuksan ko ang aking laptop. Ang liwanag ng screen ay nagbigay ng seryosong anyo sa aking mukha. Kailangan nating makarating sa Manila bago mag-alas 9 ng umaga. Iyon ang oras ng board meeting. Kaya natin ito. Gaya, sabi ni Gani habang nakatitig ng matalas sa madilim na highway. Pero sigurado ka ba sa gagawin mo kapag pumasok ka ron? Wala nang balikan. Matagal na akong wala nang babalikan. Gani, sagot ko habang tinitingnan ang hard drive na nakuha ko mula sa vault. Ang tanging paraan para matapos ang lason ay ang sunugin ang buong ugat nito. Huminto kami sa isang maliit na hotel sa gilid ng kalsada upang magpalit ng anyo. Pumasok ako sa banyo at tiningnan ang aking refleksyon sa salamin. Ang aking mga mata ay may madilim na bilog sa ilalim dahil sa puyat. Ngunit ang apoy sa loob nito ay mas matindi pa sa anumang liwanag. Kinuha ko ang aking lipstick, isang matingkad na pula. Ang kulay ng kapangyarihan at paghihiganti. Ipinahid ko ito ng may katumpakan. Tila ba ito ang aking war paint bago sumabak sa huling laban? Isinuot ko ang aking itim na power suit. Ang tela nito ay tila isang baluti na poprotekta sa akin sa mga pana ng paninirang puri. Tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Maribel. May kalakip itong litrato ng isang resibo mula sa isang botika sa probinsya, kung saan nakasulat ang pangalan ng driver ni Rafael na bumibili ng isang uri ng matapang na kemikal. Ate Gaya,
Nahanap ko ito sa lumang jacket ni Kuya. Gamitin mo ito. I'm sorry sa lahat. Ang text ni Maribel. Naramdaman ko ang bahagyang paglambot ng aking puso. Ngunit agad ko ring pinigilan. Hindi sapat ang sorry para sa buhay na tinangka nilang kitlin. Pagdating namin sa Makati, ang araw ay sumisikat na, nagbibigay ng gintong kulay sa mga nagtataasang gusali. Ang trapiko ay nagsisimula ng bumigat. Ngunit ang aking isipan ay malinaw. Pagbaba ko sa tapat ng Manansala Harvest Tower, sinalubong ako ng isang kumpol ng mga reporter. Marahil ay tinawagan sila ni Celine upang saksihan ang aking pagbagsak. Mrs. Manansala, totoo bang may kaso kayo ng embezzlement, CEO? Gaya, komento po sa kumakalat na balitang kayo ay may mental breakdown. Hindi ko sila sinagot. Naglakad ako ng may taas noong tindig. Ang bawat hakbang ko ay nagpapahayag ng isang katotohanang hindi kayang itago ng anumang headline. Pagdating sa lobby, hinarang ako ng 4 na bagong security guard na hindi ko kilala. Pasensya na po, Ma'am Gaya. May utos po si attorney. Vergara na bawal kayong pumasok sa floor na ito, sabi ng isa sa mga guard. Ang kanyang boses ay puno ng pangingimi. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang aking malamig na titig ay sapat na upang siya ay mapaatras. Ang gusaling ito ay nakapangalan sa akin. Ang bawat semento, bawat bakal, at bawat sahod na natatanggap mo ay nanggaling sa bulsa ko. Kung gusto mong mawala ng trabaho bago magtanghalian, ituloy mo ang pagharang sa akin. Naghari ang katahimikan sa lobby. Ang mga reporter ay mabilis na kumukuha ng litrato. Dahan-dahang tumabi ang mga guard. Hindi nakayanan ang bigat ng aking awtoridad. Sumakay ako sa elevator. Kasama ko si Doktor, Gani at si Attorney. Santos na naghihintay na pala sa akin sa lobby. Habang tumataas ang elevator, ramdam ko ang tensyon sa loob ng maliit na espasyo. Pagdating sa ika-30 floor, ang pinto ay bumukas at tumambad sa akin ang conference room. Mula sa malayo, narinig ko ang boses ni Rafael sa loob. Malakas at puno ng pagkukunwari. At dahil sa mga ebidensyang ito, iminumungkahi ko na i-appoint ang inyong lingkod bilang interim CEO habang sumasailalim sa treatment ang aking asawa. Hinawakan ko ang hawakan ng pinto. Ang aking kamay ay hindi nanginginig. Tumingin ako kay Gani sa huling pagkakataon. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing naniniwala siya sa akin. Ready bulong ni Attorney Santos. Higit pa sa ready, sagot ko. Itinulak ko ang pinto ng may matinding lakas. Ang malakas na tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong silid. Lahat ng board members ay napalingon. Si Selene, na nakaupo sa tabi ni Rafael, ay nabitawan ng kanyang ballpen. Si Rafael ay napatayo. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Masyadong maaga para sa koronasyon, Rafael. Sabi ko sa boses na tila isang matalim na talim na humihiwa sa hangin. Sapagkat ang reyna ay narito na upang bawiin ang lahat. Ngunit bago pa man ako makahakbang papasok, isang lalaking nakauniporme ng pulis ang lumabas mula sa likod ni Rafael. Mrs. Ligaya Manansala, you are under arrest for the robbery of the Vergara Mansion. Sa hinaharap, maalala ko ang tagpong ito bilang ang sandali na ang bawat patak ng aking pawis. At bawat gabing hindi ko ipinagpatuloy ang pagtulog para sa kumpanyang ito ay nagbunga ng isang matamis na paghihiganti. Makikita niyo si Rafael, ang lalaking akala mo ay laging may kontrol, na nanginginig ang mga tuhod habang ang kanyang mundo ay gumuho sa harap ng mga taong dati ay tinitingala siya. At si Selene, ang kanyang makinis na mukha ay mapupuno ng pait, habang ang bawat kasinungalingan niya ay isa-isang sinusunog ng katotohanan. Arestuhin niyo na siya. Nakita niyo naman, pumasok siya ng ilegal sa bahay ko at nagnakaw. Ang sigaw ni Rafael ay puno ng desperasyon. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa akin, habang ang mga board member ay nagsisimulang magbulungan sa takot at kalituhan. Ang pulis ay lumapit sa akin. Hawak ang mga posas na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng conference room. Ngunit nanatili akong nakatayo ng tuwid. Hindi kumukurap, hindi natatakot. Officer, bago niyo gawin yan, pakibasa muna ang dokumentong ito.
Ang aking boses ay kalmado, tila ba naguutos lang ako ng isang ordinaryong kape sa umaga. Inabot ko ang isang asul na folder na hawak ni Attorney Santos. Iyan ay ang patunay na ang mansyon sa Batangas ay nakapangalan sa Manansala Harvest Corporation. Hindi kay Rafael Vergara at bilang CEO at majority shareholder, may karapatan akong pumasok sa alinmang property ng kumpanya. Ang robbery charge na sinasabi niya, isang malaking biro. Napatigil ang pulis, binasa niya ang dokumento at tumingin kay Rafael nang may pag-aalinlangan. Ang mukha ni Rafael ay biglang nawalan ng kulay. Tila ba ang kanyang hininga ay naipit sa kanyang lalamunan. At isa pa, officer. Pagpapatuloy ko habang naglalakad patungo sa harap ng conference table. Habang narito kayo, baka gusto nyo ring makita kung bakit kailangan kong pumasok sa vault na yon. Mabilis kong isinalpak ang hard drive sa computer ng conference room. Sa isang iglap, ang naglalakihang screen sa pader ay umilaw. Hindi ang financial report ang lumabas, kundi ang isang malinaw na video recording mula sa CCTV ng aming villa. Ang buong silid ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan habang pinapanood ng mga board member ang bawat galaw ni Rafael sa kusina, ang pagkuha niya ng maliit na pakete, ang pagbubudbud ng lason sa cake, at ang kanyang malamig na ekspresyon habang ginagawa ang krimen. Hindi iyan totoo, isang frame-up iyan, ginawa iyan ng AI sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay naging matinis sa takot. Ay tumawa ako ng mahina, isang tawang puno ng pandidiri, chairman, mga kasama sa board. Hindi lang video ang mayroon ako, Dr. Gani, pakibigay ang resulta. Tumayo si Dr. Gani Alonzo mula sa kanyang upuan sa gilid. Ang vial na nakuha mula sa bulsa ni Doña Celestina ay naglalaman ng arsenic-based toxin. At mayroon kaming affidavit mula sa butika sa probinsya na nagpapatunay na ang driver ni Attorney Vergara ang bumili nito sa ilalim ng utos ng kanyang amo. Magsinungaling ka na sa lahat, Rafael. Pero huwag sa harap ng mga ebidensyang ito. Sabi ko, lumingon ako kay Celine na kanina pa sinusubukang magtago sa likod ng ibang staff. At ikaw, Celine, huwag ka munang umalis. Hindi ba't gusto mong ia-anunsyo ang embezzlement ko? Pinindot ko ang susunod na file. Lumabas sa screen ang lahat ng transfer records mula sa PR budget patungo sa isang offshore account sa Cayman Islands. Ang huling receiver ng lahat ng pera, Celine Abad. 100 milyong piso. Selen, iyan ang halaga ng kataksilan mo. Sabi ko habang ang bawat board member ay nagsisimulang tumayo sa galit. Chairman, ang mga taong ito ay hindi lang ako tinangkang patayin. Ninakawan nila ang bawat isa sa inyo. Pinubutas nila ang kumpanyang pinaghirapan nating lahat. Ang chairman ng board, isang matandang lalaking kilala sa pagiging mahigpit, ay humampas sa mesa. Ang tunog nito ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong floor. Officer, arestuhin ang dalawang iyan. Ngayon din, ang mga pulis na kanina ay nakatitig sa akin ay mabilis na lumapit kay Rafael at Celine. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa kanilang mga pulso ay ang pinakamasarap na musika na narinig ko sa loob ng 10 taon. Gaya, please hon patawarin mo ako. Nagawa ko lang iyon dahil sa pag-ibig pagmamakaawa ni Rafael habang hinihila siya palabas. Ang kanyang mga luha ay tila mga lason din na sinusubukan pa ring manlinlang. Humarap ako sa kanya. Ang aking mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Pag-ibig ang pag-ibig ay hindi pumapatay. Rafael, ang tawag sa ginawa mo ay kasakiman. At ang kasakiman ay laging may hangganan. Tumingin ako kay Selene na ngayon ay nakayuko. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan. Happy anniversary, Selene. Sabi mo, kinuha mo na ang lahat sa akin. Ngayon, tignan mo kung anong natira sa iyo. Habang hinihila sila palabas ng conference room, ang bawat empleyadong nakasaksi sa hallway ay nagbibigay ng daan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri sa dalawang traidor. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay napalitan ng mga palakpakan at buntong hininga ng kaluwagan mula sa mga board member. Naupo ako sa aking upuan sa gitna ang aking trono. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas.
Ang bigat na dinala ko sa loob ng mahabang panahon ay tuluyan ng nawala. CEO Gaya. Ano ang susunod nating hakbang tanong ng chairman? Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan ang langit ng Manila ay nagsisimula ng maging asul at maliwanag. Ang susunod nating hakbang ay linisin ang bawat dumi na iniwan nila. At pagkatapos, magluluto tayo ng bibingka para sa lahat. Ang tunay na lasa ng tagumpay. Hindi ang matamis na lason ng kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng aking panalo, napansin ko ang isang bagay sa folder na iniwan ni Rafael sa mesa. Isang maliit na sobre na may selyo ng isang pamilyar na pangalan. Isang pangalan na akala ko ay matagal nang patay. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi pa ba talaga tapos ito? Ang katahimikan sa loob ng aking opisina ay may ibang dalang bigat ngayon. Wala na ang mga mapagpanggap na bulong ni Rafael at ang matinis na tawa ni Selene. Ngunit sa aking harapan, ang misteryosong sobrang iniwan ni Rafael ay tila isang huling sumpa na kailangan kong harapin. Sa bawat segundong tinititigan ko ang selyo ng pangalan ng aking ama. Ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob ay may isang lumang sulat at isang kasunduan na may petsang 15 taon na ang nakalilipas. Ang aking ama ay may pautang sa ama ni Rafael na hindi kailanman nabayaran, isang utang na sapat na para kunin ang lahat ng ari-arian ng mga Vergara noon pa man. Kaya pala pinakasalan ako ni Rafael. Hindi dahil sa mahal niya ang isang babaeng nagbebenta ng bibingka, kundi dahil ito ang paraan niya para mabura ang utang ng kanyang pamilya at unti-unting makuha ang imperyong itinayo ng aking ama. Ang buong 10 taon ng aming pagsasama ay hindi lang isang malaking kasinungalingan, ito ay isang malamig at planadong transaksyon. Nabitawan ko ang papel. Ang bawat haplos niya, bawat I love you, ay may presyong nakakabit. Napatawa ako ng mahina. Isang tawang puno ng pait na umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Ma'am Gaya, ayos lang po ba kayo? Ang boses ni Attorney Santos ay nagpabalik sa akin sa realidad. Ayos lang ako, Attorney. Mas maigi nang malaman ang buong katotohanan kaysa mabuhay sa isang magandang panaginip na gawa sa lason. Sagot ko habang itinatago ang sulat sa aking bag. I-proceed na ang pagbebenta sa villa sa Tagaytay. I want everything gone by the end of the week. Lumabas ako ng gusale at nagtungo sa aming lumang mansyon sa Batangas para sa huling pagkakataon. Doon, sa gate, ay nakita ko si Dalisay. Wala na ang kanyang kapalaluan. Ang kanyang mga mata ay mugto at ang kanyang hitsura ay tila isang taong nawalan ng lahat ng direksyon sa buhay. Ate Gaya, patawad na. Gutom na ang mga anak ko. Wala na kaming mapuntahan. Pagmamakaawa niya habang nakahawak sa bakal na gate. Tumingin ako sa kanya nang may malamig na distansya. Ang aking kapatid, ang aking sariling dugo, ay nagtangkang itarak ang kutsilyo sa aking likuran para sa pera. Ngayon, ang perang iyon ang siyang sumira sa kanya. Dalisay, ang mga bata ay walang kasalanan. Magpapadala ako ng pera para sa pag-aaral nila sa isang trust fund na hindi mo mahahawakan. Sabi ko sa boses na walang bahid ng emosyon. Pero ikaw, ang pinto ko ay sarado na para sa iyo. Hindi dahil sa galit ako, kundi dahil kailangan mong matutunan kung paano tumayo gamit ang sarili mong mga paa. Nang hindi nagnanakaw sa iba. Ate, parang awa mo na, sigaw niya, ngunit pinindot ko na ang switch ng bintana ng aking sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng salamin ay tila ang huling tuldok sa aming ugnayan bilang magkapatid. Pumasok ako sa loob ng mansyon, kung saan naghihintay si Doña Celestina. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair. Pinagmamasdan ang mga nakakahon ng kagamitan. Nang makita niya ako, sinubukan niyang maging matapang. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay nagkanulo sa kanya. Palalayasin mo ba ang isang matandang may sakit? Gaya nasaan ang utang na loob mo sa pamilyang tumanggap sa iyo, tanong niya. Pilit na ginagamit ang kanyang huling sandata, ang pagiging biktima. Ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat. Nanay Celestina, hindi ng buhay. Sagot ko habang inilalapag ang mga dokumento ng pagpapaalis sa mesa. Bibigyan ko kayo ng isang maliit na apartment sa probinsya at sapat na allowance para sa inyong gamot.
Iyon ay utang na loob ko sa dating alaala ng asawang inakala kong minahal ko. Higit pa ron, wala na kayong makukuha. Walang puso, isinusumpa kita, galing na sigaw ng matanda, habang itinutulak siya ng nurse palabas. Pinanood ko silang umalis hanggang sa maging maliliit na anino na lamang sila sa malayo. Ang mansyong ito, na dati ay puno ng mga kasinungalingan, ay tila humihinga na ngayon ng malinis na hangin. Naglakad ako patungo sa hardin, kung saan nakita ko si Doktor, gani na nakatayo malapit sa puno ng nara. Ang kanyang presensya ay tila isang kalmado pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Lumapit ako sa kanya, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman ko ang tunay na ngiti sa aking mga labi. Tapos na ang lahat. Gani, bulong ko. Hindi, Gaya. Ang madilim na bahagi lang ang tapos. Sagot niya habang iniaabot ang isang baso ng sariwang buko juice. Ang totoong buhay mo ay magsisimula pa lang. Ang buhay na ikaw ang nagsusulat ng bawat salita. Tumingin ako sa kanya, sa kanyang mga matang puno ng katapatan at paggalang. Walang hinihinging kapalit, walang nakatagong agenda. Salamat sa pananatili, Gani. Noong akala ko ay mag-isa na lang ako, naroon ka. Lagi akong narito, Gaya, bilang kaibigan. O higit pa, kung handa ka na, ang kanyang boses ay mahinahon, nagbibigay ng puwang para sa aking puso na huminga. Naramdaman ko ang bahagyang pagpisil ng kanyang kamay sa aking balikat. Isang hawak na hindi nagmamay-ari, kundi nag-aalaga. Tumingin kami sa papalubog na araw. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila, isang paalala na sa bawat pagtatapos ay may isang magandang panimula. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, alam ko na ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang pagpapakulong kay Rafael. Ito ay ang pagtuklas sa aking sariling halaga na higit pa sa anumang kumpanya o pangalan. Gani, handa na akong bumalik sa Batangas. Handa na akong maging si Gaya uli, sabi ko nang may buong paninindigan. Kung ganon, ihanda mo na ang kalan. Biro niya ng may ngiti. Balita ko, pinakamasarap daw ang bibingka mo sa buong Pilipinas. Natawa ako, isang tawang malaya at totoo. Sa sandaling iyon, alam ko na ang lason ay tuluyan nang nawala sa aking sistema. Isang taon na ang lumipas. Ang bawat pahina ng pahayagan na dati ay puno ng iskandalo tungkol sa Manansala Harvest, ay napalitan na ng mga balita tungkol sa pag-unlad at pag-asa. Nakatayo ako sa harap ng isang bagong gusali, sa gitna ng Batangas. Ang hindi ito isang corporate tower, kundi isang sentro para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at kontrol sa loob ng kanilang sariling mga tahanan. Mula sa malayo, narinig ko ang mahinang tunog ng mga bata na nagtatakbuhan sa hardin at ang masayang usapan ng mga kababaihan na ngayon ay natututo ng magtayo ng sarili nilang maliliit na negosyo. Ang bawat tawa nila ay tila isang himig na nagpapagaling sa mga natitira pang sugat sa aking puso. Maam Gaya, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting. Ang boses ni Manang Pilar ay puno ng kagalakan. Suot niya ang kanyang pinakamagandang barot saya, at ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng takot. Siya na ngayon ang nangangasiwa sa operasyon ng sentro. Salamat, Pilar. Susunod na ako, sagot ko habang inaayos ang aking simpleng puting bestido. Bago ako lumabas, tumunog ang aking telepono. Isang maikling balita mula kay Attorney Santos. Si Rafael at Selene ay formal ng hinatulan ng korte. 15 taon para sa tangkang pagpatay at pandaraya. Balita ko, si Rafael ay madalas pa ring humihingi ng pagkakataong makausap ako. Ngunit ang bawat sulat niya ay diretso sa basurahan nang hindi binubuksan. Ang kanyang mga luha at pagsisisi ay wala ng puwang sa mundong binuo ko nang wala siya. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng paglimot o pagbabalik sa dati. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging bulag sa loob ng 10 taon. Pinatawad ko ang aking puso sa pagpili sa maling tao. Ngunit ang hustisya ay ang pagpapaubaya sa batas na humawak sa kanila habang ako ay malayang naglalakad patungo sa liwanag. Lumabas ako sa entablado sa harap ng daan-daang tao. Nakita ko si Nanay Esther na nakaupo sa harap. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Sa tabi niya ay si Dr. Gani Alonzo,
Hawak ang kamay ng kanyang anak na si Mayumi. Ang bata ay kumaway sa akin nang may malapad na ngiti. At si Gani ay tumango ng bahagya, isang tahimik na pangakong narito siya. Hindi para iligtas ako, kundi para samahan ako. Noon, inakala ko na ang pagpapakasakit ng lahat ay ang paraan para panatilihing buo ang isang pamilya. Panimula ko sa aking talumpati. Ang aking boses ay matatag at malinaw. Inakala ko na ang pag-ibig ay ang pagkawala ng aking sariling boses para lang maging maingay ang kaligayahan ng iba. Ngunit natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman hinihiling na maglaho ka. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagbibigay sa iyo ng lakas para mas lalong maging ikaw. Matapos ang seremonya, nagtipon-tipon kami sa likod ng gusali. Doon, sa isang mahabang mesa, ay nakahain ang mga bagong luto na bibingka. Ang usok nito ay may dalang bango ng dahon ng saging at sunog na asukal, ang amoy ng aking kabataan. Ang amoy ng aking pagkakakilanlan. Kumuha ako ng isang piraso at kinagat ito. Walang lason, walang pait, tanging ang tamis ng katotohanan at ang alat ng karanasan na nagpatingkad sa lasa nito. Ate Gaya, pwedeng makahingi tanong ni Mayumi habang nakatingala sa akin. Siyempre, anak, para sa iyo ang pinakamalaking piraso. Sagot ko habang ibinibigay sa kanya ang bibingka. Lumapit sa akin si Gani at inabutan ako ng isang baso ng tubig. You did well today, Gaya. Ligaya ka na nga talagang tunay. Salamat, Gani. Hindi lang dahil sa tulong mo, kundi dahil tinuruan mo akong makitang muli ang ganda ng mundong akala ko ay wala ng kulay. Sabi ko, habang nakatingin sa papalubog na araw sa Batangas. Ang langit ay puno ng ginto at pula, tila isang obra maestra na sumasalamin sa aking bagong buhay. Hindi ko na kailangan pang maghanap ng validation mula sa pamilyang itinuring akong kasangkapan lang. Hindi ko na kailangang magmakaawa para sa atensyon ng isang lalaking hindi ako kayang pahalagahan. Sa puntong ito, natagpuan ko na ang aking tahanan hindi sa loob ng isang mansyon, kundi sa loob ng aking sariling pagkatao. Ang buhay ay parang paggawa ng bibingka. Kailangan mo ng apoy mula sa itaas at ilalim para ito ay maluto ng maayos. Ang mga pagsubok ang naging apoy ko, at ang aking paninindigan ang naging sangkap ko. Ngayon, sa bawat kagat ko sa buhay, wala na akong ibang nararamdaman kundi ang kapayapaan. Isang kapayapaang hindi na muling mababahiran ng anumang matamis na lason. Isang taon na ang lumipas simula nang gumuho ang pader ng mga kasinungalingan sa loob ng conference room ng Manansala Harvest. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang papalubog na araw mula sa veranda ng aking bagong tahanan sa Batangas, ramdam ko ang katahimikang matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Ang hangin ay amoy dagat at sariwang lupa, malayo sa nakakasakal na amoy ng aircon at mga mamahaling pabangong nagtatago ng baho ng kataksilan. Binuksan ko ang tablet na nasa aking hita. Isang balita mula kay Attorney Santos ang bumungad sa akin. Si Rafael Vergara at Selene Abad ay pormal ng hinatulan ng korte. 15 taon para sa tangkang pagpatay, falsification of documents, at qualified theft. Nakita ko ang kanilang mga litrato sa balita, mga mukhang wala ng bakas ng kapangyarihan, mga matang puno ng pait at pagsisisi. Sabi ni Attorney Santos, si Rafael ay sumusulat pa rin sa akin linggo-linggo mula sa loob ng selda, humihingi ng tawad, nangangakong magbabago. Ngunit ang bawat sobrang dumarating ay diretso sa apoy nang hindi binubuksan. Ang pagpapatawad ay hindi isang obligasyon, lalo na sa mga taong tinangkakang ubusin habang nakangiti sa iyong harapan. Ang aking kapatawaran ay ibinigay ko na sa aking sarili sa pagpapatawad sa aking pagiging bulag at sa pagbibigay sa aking puso ng pagkakataong tumibok muli ng walang takot. Ma'am Gaya, handa na po ang lahat sa ibaba. Ang boses ni Manang Pilar ay nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Suot ni Pilar ang isang asul na dress. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at puno ng sigla. Siya na ngayon ang tumatayong tagapamahala ng Bahay Ligaya, ang foundation na itinayo ko para sa mga kababaihang biktima ng financial abuse at domestic violence. Ang aking yaman ay hindi na napupunta sa mga alahas ng biyenang walang utang na loob.
kundi sa pag-aaral ng mga batang gaya ko noon ay nangangarap lang ng disenteng buhay. Bago ako bumaba, tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Wala na ang CEO na laging balisa. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay may mga matang nagniningning sa tunay na ligaya. Suot ko ang isang simpleng puting linen dress. Walang mamahaling hiyas, dahil ang aking halaga ay hindi na nakadepende sa kinang ng brilyante. Sa ibaba, sinalubong ako ng tawanan ni Nanay Esther at ng mga batang tinutulungan ng foundation. At sa isang sulok, nakita ko si Dr. Gani Alonzo. Hawak niya ang kamay ng kanyang anak na si Mayumi, habang tinutulungan itong mag-ayos ng mga bulaklak sa mesa. Nang magtama ang aming mga mata, isang tahimik at matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi kami nagmamadali. Ang aming ugnayan ay parang dahan-dahang pagluluto ng bibingka, pinag-iisipan ang bawat sangkap. Tinitiyak na ang init ay sakto lang upang hindi masunog ang tiwala. Si Gani ang nagpaalala sa akin na ang pag-ibig ay hindi dapat nakakasakal, kundi isang malayang pagpili sa bawat araw. Gaya, tikman mo ito, tawag ni Gani habang iniaabot ang isang maliit na plato. Kumuha ako ng isang kagat ng bibingka na kami mismo ang nagluto kaninang umaga. Ang tamis nito ay sapat lang. Ang alat ng itlog na maalat ay nagbibigay ng balanse, at ang bango ng dahon ng saging ay nananatili sa aking dila. Ito ang lasa ng aking tagumpay. Isang tagumpay na hindi kailangang ipangalandakan sa social media o sa mga pahina ng fashion magazines. Tumingin ako sa paligid, sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin nang walang hinihinging kapalit. Si Dalisay ay nasa malayo, nagtatrabaho bilang isang ordinaryong staff sa isang kooperatiba sa kabilang bayan. Pinili kong bigyan siya ng pagkakataong magsimulang muli. Ngunit ang aming ugnayan ay may hangganan na. Natutunan ko na ang pagtatakda ng rangyoy o boundaries ay hindi pagiging madamot, kundi pagiging matalino. Sa bawat paglubog ng araw, alam ko na ang bawat sugat na iniwan ni Rafael ay naging mga pilat na nagpapaalala sa aking katibayan. Ang Manansala Harvest ay patuloy na lumalago sa ilalim ng bagong management na binuo ko. Ngunit ang aking puso ay narito na sa Batangas. Sa piling ng mga taong marunong rumespeto sa aking pagkatao. Ready na ba ang lahat para sa hapunan? Tanong ko ng may malakas at masayang boses. Opo. Ate Gaya, ang sabay-sabay na sagot ng mga bata ay umalingaw-ngaw sa hardin. Ang kwento ko ay hindi nagtapos sa isang magarbo at lason na cake. Nagtapos ito sa isang mainit na bibingka, sa piling ng mga taong may malinis na budhi, at sa isang pusong wala ng kinatatakutan. Ang ligaya ay hindi isang destinasyon na mararating mo kapag mayaman ka na. Ang ligaya ay ang sandaling magdesisyon kang mahalin ang sarili mo nang higit pa sa pagmamahal mo sa mga taong hindi ka nararapat. At sa wakas, nahanap ko na ang tunay na kahulugan ng aking pangalan. Ako si Gaya, at ako ay malaya.